Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 John chapter 2 at simulan natin basahin sa verse 18 until 27. Mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ngunit kayo'y pinahiran ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Sinusulatan ko kayo hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon. At nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Sino ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang sino mang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya rin ang Ama. Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa Anak at sa Ama. At ito ang pangako ng kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga mandaraya sa inyo. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang may kayo'y turuan ng sino man. Ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuturuan nito, ay gayon kayo mananatili o manatili sa Kanya. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Opo Panginoon, sa mga salita ninyo na amin pong naunawaan at natanggap, dito po kami tumitibay sa aming pagtitiwala sa inyo, sapagat lumalago po ang aming pananampalataya sa inyo. Tulungan po ninyo kami, Ama, sa aming pong pamumuhay sa mundong ito. Nagaya po ng iyong sinabi, marami pong mga maling doktrina sa aming kapaligiran. Bigyan niyo kami ng katalinuhan, karunungan, na ito'y aming makilala at maiwasan upang huwag kaming mahatulang kasama nila. Panginoon, hinihiling ninyo ang inyong salita na manatili sa aming puso sapagkat salita niyo makapagbabago sa amin, makapagpapalaya sa amin sa lahat po ng kasinungalingan at kamalian. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kapag narinig ninyo ang Antikristo, ano agad ang nasa isipan nyo? Anong itsura ang nakikita ninyo? Marami nagsasabi na ito ay demonyo, may sungay, naglilihab at kumakain ng buhay na tao. At tiyak na kayo ay mapapahamak. Kaya karamihan sa mga iglesia, laging itinuturo ang ganitong mga mensahe na tinatakot ang mga tao. At totoo naman, napupuno ang iglesia every Sunday dahil ang ipinapangaral ay laging revelation, nakakatakot. Pero ang kamalian, hindi sila Kristiyanong totoo. Sapagkat sila po ay
umaangking Kristiyano dahil sa takot sa pangangaral. Kaya napakalaga po na ituro ang katotohanan ng Ebanghelyo. Saan ba naliligtas ang tao? Sa takot? O sa pananampalataya o biyaya? Now, ito pong ipinahayag dito ni John, isa sa kanyang mga tinitindigan, tinatayuan na aral na mababasa natin sa unang kabanata, versikulo 3 hanggang 5, paintulutan yung basahe ko ito, nasabi ni John sa kanyang mga tagapakinig, ipinapahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Meaning to say, yung pong authority ng mga apostles na binigay ng Panginoon na mangaral ng Ebanghelyo at ito'y pinaniniwalaan ng tagapakinig, mayroon tayong pakikisama sa Kanya at ang pakikisama natin ay sa Ama at sa anak. Sapagkat ang itinuturo ng mga apostol ay katotohanan at itong otoridad natin sa pamumuhay. Kaya sabi niya, verse 4, isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Verse 5, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya. At sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So pagdating po rito sa verse 18, binanggit dito ni John ang tungkol sa Antikristo. At ito ay kanilang narinig, naunawaan, napakinggan mula sa mga turo ng ating Panginoon, bagamat hindi nababanggit na mayroong Antikristo na tinuro ang Panginoon, pero may tinuro ang Panginoon ng mga false Christ sa Matthew chapter 24 na tumutukoy po sa end times, sa huling panahon. Ngunit may sari-saring mga interpretasyon pong ginagawa rito tungkol po sa mga dispensationalist, mga pre-mill, amil, post-mill, at mayroon pang preterist at full preterist tsaka partial preterist, mga kapatid. Na mahirap po natin yan ipaliwanag sapagkat it takes time. Pero ang pinakamahalaga rito ay ang tatalakayin natin sa itinuro ni John na siyang nagbibigay problema sa kanilang pamumuhay sa Kristiyanong yon tungkol po sa mga Antikristo. Sino itong mga Antikristo na tinutukoy ng Panginoon? Now, sinasabi ko nga, dispensationalist, marami pong mga pre-trib, may pang pre-tribulation, mayroon pang post-trib. Hindi po yan ang ating papansinin ngayon. Titignan natin anong sinasabi ng talata na si John nagpaalala, nagbigay ng babala tungkol sa lumalaganap na mga Antikristo. At ang pambungad niyang salita rito sa kanyang sulat sa verse 18, my children, na tumutukoy siya sa maliit. Ang turing niya sa mga mananampalataya is his little children. Gayon po ang turing niya sapagkat yun po ang damdamin ng Diyos sa atin sa mundong ito na napakarami pong masalimuot na iba't ibang pandaraya upang iligaw tayo. We are his little children. At yan ang tandaan natin. Upang bigyan tayo ng mga babala sa mga panganib na sa ating kapaligiran. Bagamat ito ay sa panahon ng mga apostol, sapagkat si John ang pinakahuling apostol na namatay, ito rin po i-apply sa ating kapanahonan ngayon. Remember ang background dito, lumalaganap dito ang doctrine of Gnosticism. Na muli kong paliwanag, sapagkat tayo po impluensyado po ng Gnosticism sa ayon sa gustong paniniwala natin dahil sa kakulangan din natin ng kaalaman tungkol sa katotohanan ng itinuturo po ng banal na kasulatan. At mayroon po tayong mga kapatid na nag-aaral upang tayo tulungan. Like for example, the 1689. Sila yung nagbibigay liwanag sa atin ano yung mga doktrina pagdating sa huling panahon, sa kaligtasan at iba pang bagay. Gnosticism, magbigay lang ako ng konting sandali rito mga kapatid.
Alam natin, pag sinabing Gnostic, sila po'y naniniwala lahat ng material na bagay ay evil. The only good for them is the Spirit. Kanya nga, hindi sila naniniwala na si Kristo nagkatawang tao because ang matter is evil. Kaya lumalabas po yung tinatawag na Docetism, na ibig sabihin, si Kristo'y nagpakita lamang parang multo sa katawang tao. At naniniwala sila na si Kristo, si Christ, yung God, mismo ay medyo sumakop lang kay Kristo sa baptism, sa kanyang human flesh. Pero pagdating sa krus, nung siya magdusa, umalis ito at nanatili ang katawan ni Kristo. So, naniniwala sila ng dualism. Mayroon pong dalawang parte si Kristo na magkaiba. Hindi sila tulad ng aral natin na si Kristo ay human and God. Hindi ko pwede sabihin 100% man, 100% God, sapagkat mayroon pang hihigit sa 100%. So, hindi pa rin siya perfecto. Pero ang ating dapat panghawakan, Jesus Christ is man, He is God. At sila po'y isa, hindi pwedeng magkahiwalay. Pero Gnostics, ganito. Dahil ang matter ay evil at ang espiritu ay tama, sila'y ligtas sa espiritu, pero itong katawan, nandito pa tayo. Pero, ang sabi nila, kung kainom tayo, maglalasing tayo, mag-commit tayo na adultery, ano pa man, ay pangkatawan lang yan. Ligtas yung aking espiritu. Nakita nyo, pagdating sa kaligtasan? No, alam naman natin, itong katawang ito, kaya tayo may preaching, mayroong pangaral para i-preserve ito as holy. Sapagat hindi pwede magkahiwalay yung ating katawan at espiritu pagdating ng panahon, magsasama ito. Pagka namatay lang, nagkaroon po ng separation. Ngayon, ang mabigat pa dyan, paniniwala nila pagdating po sa langit ng mga Gnostics, hindi sila naniniwala na ang langit ay may trono. Bakit po? Matter yun eh. Bagay yun eh. Kaya ang paniwala nila sa langit ay wala. Everything is wala. Lumulutang-lutang lang kayo doon kasi lahat po ng bagay, material, ay evil. Naniniwala tayo sa ganun, di ba? E pagdating sa Revelation, makikita natin, bumababa ang bagong langit at lupa. At ang sabi 2 Peter, itong luma natin daigdig, gugunawin ito sapagkat ito saklaw ng system of the world. Nandyan ang kasamaan, lahat ng kasamaang espiritu. Babaguhin ito at inihanda sa atin ang bagong langit at bagong lupa. So ibig sabihin, ang langit, bababa, yung kingdom, ang sabi sa Revelation 21, na may sukat, parisukat na puros ginto sa lupa. Pero itong mga Gnostics, wala silang alam dun. Hangin lang yun. Pero alam natin, sa ating pag-aaral, kapag tayo po ay namatay, yung intermediate place natin ay sa paraiso. Nandun po sa langit na naghihintay tayo ng resurrection ng ating body, gaya ng binasa ngayon sa scripture reading. So ang langit po, ang bagong lupa at bagong langit, ito yung tirahan natin. Isaiah 66 na sa bagong langit at lupa, may mga hayop pa rin. Pero perfect. Ang isang sanggol, hindi na nanatiling sanggol. So, nakita nyo, apektado tayo ng Gnosticism. Pero mahabang panahon po yun. Pero ang ating pong tignan, yung concern dito ni John, na mayroong mga antichrist sa kanilang panahon. Pagdating po naman, hindi ko banggit yung full preterism at saka partial preterist. Yung full preterist, mga kapatid, ibig sabihin, lahat po ng prophecy ni Christ, Matthew chapter 24, mangyayari tapos na yan sa 70 AD. No? Sa 70 AD kasi magugunaw talaga ang temple sa Jerusalem. Tapos na yan. Yun yung tinatawag na full preterist. So, wala na pong millennium. I'm sorry, na tapos na yan.
Yung hanggang doon lang, lahat ng prophecy dyan, hanggang doon lang sa pagkawasak ng ah, Jerusalem, Temple of Jerusalem. Pero yung po namang partial preterist, hindi po. Ang Matthew 24, verse 1 hanggang 5, ay mangyayari sa 70 AD at mangyayari pa rin sa katapusan ng second coming of Christ. Kaya yung dispensationalist, tulad sa atin, eh naniniwala tayo na mayroong second coming of Christ. Yun po yung partial preterist. Pero hindi yan ang focus natin. Ayokong guluhin ang isipin nyo sapagkat mahabang panahon para pag-aralan natin yan. Ang ating tignan ngayon, sa panahon na ito man ay sa 70 AD o sa katapusan nating panahon, mayroong mga antikristo ang nangyayari. Kilalanin natin ang mga antikristo na ito, sino ito. So sa talatang ating binasa, may paglilinaw sa tungkol sa totoong problema na nangyayari din sa atin ngayon, ang paglitaw ng mga antikristo. So paano natin maiwasan ng mga Kristiyano ang maliligaw tayo sa bagay na ito? So tignan natin, alamin natin ito sa dalawang bahagi. Una, tignan natin ang pagkakilala sa mga antikristo. Ikalawa, ang pagbabantay laban sa antikristo. Ngayon, tingnan natin, makilala natin sino ang antikristo. Verse 18 to 19. Ganito ang sabi. Sorry. Mga anak, huling oras na. Na alam naman natin, we are now in the last day of the last days. At ang sabi rin ni John dito, maaring ito'y dumarating doon sa 70 AD. Huling araw na. Pero may kaugnayan pa rin sa atin sa huling araw natin sa ating panahon ngayon. Mga anak, huling araw na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. Sila'y lumabas sa atin. Now, ibig sabihin, mga Kristiyano ito, mga professing Christian itong mga Antikristo. Kasama natin, sabi ni John, kasama nating sumasamba, kasama nating nakikinig, kasama nating naglilingkod, pero sila'y lumabas sa atin. So nakikita ngayon na makikilala kung sino yung mga Antikristo sapagkat sila'y lumalabas sa totoong Kristiyano o Iglesia. Ngunit sila'y hindi sa atin sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Aminin ko mga kapatid, mahirap itong paksang ito. Pero pagka ikaw ay nag-expound, expository, hindi mo pwedeng iwasan yung mga mahihirap. Kailangan talagang sa tulong ng Diyos, ma-explain natin ito. Sino ang mga kinalala ni John dito na mga Antikristo? Malinaw din naman. Siya rin nag-interpret kung sino itong mga Antikristo. Hindi na kailangan tayong kumuha pa ng libro. Kundi let the Scripture speaks. Ang sabi rito, sila yung mga tumatanggi sa authority ng apostle. Ayaw nilang tanggapin ang doktrina o aral ni Apostol John. So sino mang hindi tumatanggap sa doctrine of the apostles, hihiwalay talaga sila. At dahil hihiwalay sila, they're anti-Christ. Hindi ibig sabihin may sungay, may pangil, kumakain ng buhay na tao, kundi sila po yung against the teachings of Christ na ibinigay ng Diyos sa mga apostles sa iglesia. Diba? Tayo po ay tinatayo sa doktrina ng mga apostol. Ephesians chapter 2 verse 20. So, unang-una, sila po yung mga hindi tumatanggap sa autoridad
ng mga apostol. 19, napakaliwanag. Ba't ay lumabas to? 2 John 19. I know. 1 John pala, no? 2 John. Sorry. Kaya pala ay lumabas at mali ang type ko. Mali ang type ko. I'm sorry. Sorry mga kapatid. 1 John chapter 2 verse 19. Mali ang type. Sorry. Sila'y lumabas sa atin, sabi, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So yun po yung maliwanag na sinasabi ni John dito. Ayaw nilang makiisa sa turo mismo na apostol, sapagkat mayroon po ritong preacher sa time ni Apostle according sa mga commentaries, ang pangalan niya ay si Cerinthus. Kung tawagin sila, Cerinthuism. Naniniwala sila sa Gnosticism. Yun ang doktrina ni Cerinthus dito. Pero they claim to be Christians. Kaso lang, kaibang buhay nila. At dito, si John nagtuturo sa kanyang mga miyembro ng katotohanan, hindi matanggap nitong mga naging disciple din ni Cerinthus. Kaya ang lumalabas, ayaw nilang magpasakop at tinuring sila ni John as Antichrist, sapagat wala silang respeto sa authority ni John. Walang ibang authority si John maliban ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa 1 John chapter 4, verse 3 to 4, ang sabi ni John, at ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa sanlibutan. So habang nangangaral si John na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, hindi nila matanggap ito. Dahil ang alam nila, lahat ng bagay, evil. Hindi pwedeng magkatawang tao si Kristo. So ayaw nilang magpasakop sa turo ng apostol. Sa ating panahon, marami pong antikristo sa katotohanan. Kaso lang, mali ang ating pagkakaalam tungkol sa antikristo. May mga sungay at mga salbahe, kumakain ng tao. Pero sila din po ay nagpo-profess na sila'y Kristiyano. Yun mabigat eh. Yun ang ginagawang pandaraya ng ating kaaway. Sa simula sila po'y rumirespeto sa aral, sa turo ng mga apostol. Doctrines of the Apostle, dapat yan po ang dapat panghawakan ng iglesia, the doctrine of the Apostle. Respetado sila dyan. Pero pagdating po na nakatanggap sila ng ibang aral, at tinatanggap nila ito, unti-unti na silang lumalayo. At maaaring sa katabi ninyo, ipagduduldulo niya, mali yan. May sinasabi ni Pastor. Mali sinasabi ni John. Ito yung narinig ko. Mas magaling yun eh. Danger po ito mga kapatid. Kaya sapagat sa katagalan, ayaw nilang makiisa sa Kristiyano. Sumiseparate na. Kasi mayroon na siyang pinangawakang aral. Marami akong nakikita ng iglesia na pinupuntahan ko na mayroong nando sa dulo, nakaupo lang, ayaw makisama sa maraming iglesia, ayaw makisa sa pakikinig ng mensahe, sapagkat mayroon siyang sariling mensahe. Mayroon siyang sariling doktrina. Ang tawag ni John diyan ay Antikristo. At nasa kanila mga tanda ng Antikristo.
Nakikita sa kanilang ugali, salungat, mayabang, mataas. Mayroong tinatagong mga aral at sinasalungat ang kanilang leader, pastor. Marami po sa atin, sa panahon natin ngayon. Kaya sila nanlalamig sa pakikinig. Ayaw nilang makinig, mas mataas ang alam ko dyan, mas marami akong alam kaysa pastor namin. Wala nang pakikisama sa doktrina. At ang sabi dito ni John, silang tumatanggi sa mga apostol, tumatanggi sila kay Kristo. At ang tumatanggi kay Kristo ay tumatanggi sa Ama. John 13:20, sabi ni Jesus Christ habang nangangaral siya sa mga apostol, at itong pinindigan ni John, narinig namin, nahawakan namin, napatutuhanan namin. Ito ang aral ng Jesus Christ habang buhay pa siya kasama ang mga apostol, John 13:20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumatanggap sa aking sinugo at tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya na nagsugo sa akin. Ka-danger po yung ugali dito. Kung mayroon siya against sa apostles, against siya kay Jesus Christ, at against siya sa Father. Ang sabi ni John, kayo mga sinugo ko, at kung kayo'y tinatanggihan nila ako. Kaya maraming gulo sa iglesia. So una, sila'y yaong mga tumatanggi sa apostles' authority or the doctrines of the apostle. Then secondly, siya yung tumatanggi sa pagkakatawang tao ni Kristo, sa incarnation of Christ. 1 John chapter 2 verse 22 to 23. Sino ang sinungaling kundi ang nagkaila na si Jesus ay siyang Kristo, the Messiah, the Savior. Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang sino mang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya rin ang Ama. Mabigat po ito. Itinatanggi nila na si Jesus ang Kristo. Ito yung mga katuruan ni Cerinthus, mga Gnostics. Kaya imposible na sila makisama at makaisa sa aral ni Apostol John. Kung nakita nyo, pagka ang mga tao rito naniniwala sa kumakalat na aral dito sa panahon ni John, na ang langit ay walang laman, ang langit ay nasa hangin, bisan nadadala tayo dyan. New heaven and new earth nga, tawag. New heaven and new earth. At dito ibababa ang bagong Jerusalem. So mabigat po yan sapagkat tinatanggi nila ang doctrine ng apostol, tinatanggi nila si Kristo, tinatanggi rin nila ang Ama. Paano tayo makapag-iingat dyan, mga kapatid, laban sa mga pagkaligaw sa mga Antikristo? Tawagin mo silang Antikristo, magagalit sila. Sapagkat they believe na Kristiyano sila, higit pa sa iyo. So anong kailangan natin para makaiwas tayo? Kailangan natin dito simpleng salita, pagbabantay. Gising tayo. Pag sabi nagbantay, gising tayo sa diwa. Ano ang dapat nating bantayan?
Tingnan natin, sa unang mambabasa ni John, tinalakay niya rito sa verse 20, 21, ganito ang sabi niya, ngunit kayo'y pinahiran ng banal. Saan galing yung anointing? Sa Old Testament, right? Sa Old Testament, pag may pinili ang Diyos na maging hari o maging propeta, ina-anoint yan. Binubuhusan ng langis. At ang langis na ito, special ito, sapagkat yari ito sa iba't ibang mga kahoy na very rare sa kanilang lugar. Kailangan puntahan pa ito at ito yung dinidikdik, ito yung ginagawang langis na napakabango. At kapag binuhusan ng isang tao, like Aaron, pag binuhusan ng langis na ito, anointing oil, malalaman, humahalimuyak ang bango nito sa lahat ng kapaligiran at alam ng lahat ng mga tao, mayroong hinirang ang Diyos. Yung anointing na yan, mga kapatid, sa isang tao, like example, David, mga kapatid, yan po ay lumalarawan sa darating na gawa ng banal na Espiritu. At ang Diyos, kapag ka ang isang tao inanoint niya, hindi na kailangan yung mabangong langis, kundi ang kanyang banal na Espiritu na i-anoint sa kanila. Pero sa Old Testament, kapag ka inanoint ka ng banal na Espiritu, umaalis ito. Pwedeng umalis. Like for example, Saul, King Saul, umalis sa kanya ang Espiritu Santo. Pero pagdating po sa Kristiyano, pinatitira sa puso ang anointing na ito. So, hindi natin kailangan ng langis. Kundi, ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, kakambal nito ay ano? The Word of God. Ang sabi ni Jesus Christ, John 6:63, the Word I spoke to you is Spirit, and the Spirit gives life. Kaya hindi pwede maghiwalay yung Espiritu, gawa ng Espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ating natatanggap, lumalago tayo sa kaalaman, ang banal na Espiritu malakas mag-convict sa atin sa pamagitan ng katotohanan. But this time, sa panahon po nito ni John, hindi pa po kumpleto ang Bible. So ang anointing dito ay maring tulad pa rin sa Old Testament. Pero true sa banal. Ngunit kayo'y pinahiran ng banal. Kayo'y inanoint ng banal. Sino yung banal na yun? Alam natin, Espiritu. At nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Why? Because the Spirit ang nagpapatuto sa kanila ng lahat ng dapat nilang malaman. Kaya sabi sa 21, sinusulatan ko kayo, hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ng katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Kaya sabi sa 22, sino ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Sapagkat kung anointed ka, tirahan ka ng banal na Espiritu, hindi mo pwedeng i-condemn si Christ. Hindi mo pwedeng i-reject si Christ. I-neglect si Christ. At kung nireject mo, sabi ni John, ito ang Antikristo. Ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Kaya nga as Christians, sa panahon ni John na ito, taglay na nila ang Espiritu Santo. At para sa akin, hindi pa buo ang kasulatan, pero may sulat ang mga apostles, together with that word, natanggap nila sa sulat, malakas ang conviction nila kung anong totoo. Kaya sabi ni John, nalalaman ninyo lahat ng bagay. Dahil sa anointing ng kayo maligtas, at ang word na ipinapangalan sa inyo ngayon. Nalalaman ninyong katotohanan. Sapagat ang pagpapahid sa inyo, anointing sa inyo, pag-send ng Holy Spirit sa inyo,
ay nananatili sa inyo. Tingnan nyo, pagkakasabi. Verse 27. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Napakasarap po niyan sa atin sapagkat hindi lang banal na espiritu ang anointing natin, ay naroon din ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jeremiah sa kanyang prophecy sa Hebrews chapter 10, mababasa natin, 26 yata, na ilalagay ko ang aking kautusan sa inyong mga puso at hindi na kailangang may magturo pa sa inyo. Bakit ganun? Mayroon na tayong anointing, mayroon tayong spirito, mayroon tayong salita ng Diyos, and yet, ginagawa pa rin nating suwayin ng Panginoon. Bakit? Di pa tayo perfect Mayroon pa tayong remaining sin. Ngayon, kung ginagawa natin palagi yun, kanino tayo alipin? Sa anointing? No. The remaining sin. At dahil minamahal ka ng Panginoon, mabigat yung palo at hampas darating sa iyo. Baka hindi mo makayanan. Baka pwede mong gawin yung ginagawa ng unbelievers na mag-commit ng suicide. So ano pong kailangan, mga kapatid? Dahil tayo po ay pinagkalooban ng anointing. Salita ng Panginoon. Kaya makikilala ninyo kung sino yung hindi totoong Kristiyano, this separate from us. Alam natin sila against sa apostles, against in Christ, against the Father. Kung kaya tawagin nila Antikristo. Ephesians 1, verse 13. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Nasa atin yun. As Christian. Ephesians 1:17, upang ang Diyos ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Kaya, kung nasa atin ito, at nagpapatuloy tayo paalipin sa ating remaining sin, ang sabi sa verse Ephesians 4:30, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Hindi tayo mapapahamak kung lagi nating sinusunod ang anointing na ito. Kaya nga, hindi na kailangan may magturo sa atin, tutusin. Pero hindi ibig sabihin na kapag tayo ay mayroon ng espiritu, may anointing, hindi na tayo magkakasala. Pero hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Yun yung introduction ni John sa chapter 1 Kayo'y mayroong tagapagtanggol sa langit upang huwag kayong magkasala. Yung salita doon, mga kapatid, huwag kayong magkasala is imperfect. Huwag magpatuloy sa pagkakasala. Kasi lahat tayo ay magkakasala pa rin. Kaya napakalaga po, ang lumalago tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, sapagkat tunay na tayo yung mga alagad ni Kristo, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan siya makapagpapalaya sa atin. Kaya, hanggat hindi ka lumalago sa iyong kaalaman, sa iyong kaligtasan,
sa kaalaman ng pamumuhay Kristiyano, sa kabanalan at katwiran, mga kapatid, lagi kang alipin ng iyong remaining sin. Nakapagbibigay ka pighati sa banal na espiritong nasa iyo. Hindi magandang testimony sa church. Kaya nga, kung hindi makuha sa corrective discipline, meaning by words of preaching, ay kinakailangan po talaga ang church discipline para mabalik ka sa tamang track ng Panginoon. Kaya napakalaga po ang magpatuloy sa paglago sa kaalaman. Basahin natin verse 24 sa ating text and 25. Manatili sa inyo ang inyong narinig, buhat ng pasimula. Huwag kayo humiwalay o huwag niyong ihiwalay. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. 25, at itong pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Nag-i-enjoy tayo doon sa buhay ng Diyos. Kung pinananatili natin yung simulang aral natin, pinanatili at lumalago tayo, we enjoy that eternal life dito sa mundo. Kasama natin ang Diyos. May pakikisama tayo sa Ama, may pakikisama tayo sa Anak, may pakikisama tayo sa mga apostol, may pakikisama tayo sa ating mga kapatid. Kaya napakalaga po ang lumago. Huwag magpatuloy sa iyong alam na. Remember, God's word or God's revelation is progressive. Hindi to stagnant. O mayroong dapat kang maabot na plateau, hanggang doon ka lang, perfect ka na, no? Sapagkat buhay pa yung kaaway natin, the world, the remaining sin, and the evil. Isang halimbawa lang dito, isang great preacher, anointed preacher, paborito kong preacher, nalaglag pa rin sa kasalanan. Hindi nangangahulugan na siya hindi Kristiyano, magiging sinungaling yung Romans 8:1. But he suffered sa consequence. Tanggal na siya sa lahat ng ministeryo niya. Pagiging pastor. At mayroong kahihiyan. Hindi naging magandang halimbawa. Pero siya po ay tumanggap, umako sa kanyang kasalanan. Kaya ang pagkakaroon ng banal na espiritu ay hindi garantiya sa atin na hindi na tayo magkasala o maligaw man. Matinding pangangaral ni John dito sa mga Kristiyano sapagkat narumpo sa kapaligiran nila ang maaaring manligaw sa kanila, sa kanilang pananampalataya. Di lalo na sa atin ngayon dahil lumalakas po ang gawa ng sanlibutan. At ang mga tao hirap, gutom, kahit sa patalim sila'y kumakapit na. Bahit mali na ginagawa nila. So kailangan talagang Kristiyano lumago upang huwag tayo madamay tulad ng nangyayari sa ating panahon. Sapagkat hindi garantiya na mayroon kang anointing o ang banal na espiritu, hindi ka na magkakasala at magkakamali. Huwag kang magyabang. Ang garantiya lang sa atin, mga kapatid, maaari tayong bumagsak, pero ang garantiya, hindi tayo magpapatuloy sa pamumuhay kasalanan. Daigin natin. Alam natin yon. Ang pandaig natin sa ating pagkabagsak sa kasalanan, sa ating panlalamig, yung ating responsibilidad. Repent and believe. Wala na sa atin po yung anointing na tinatanggap. Nandito na sa puso. Pero marami nagtuturo ngayon, you will receive anointing. Come. Mag-altar call ka. No. Bawat Kristiyano, tanggap niya ang banal na espiritu. Hindi na kailangang ipangalandakan na may kapangyarihan yung pastor o
lay hands, tatanggapin mo anointing ng Holy Spirit. Taglay na natin. At mahigit pang bisa sa time ng ito ni John. Bakit po? Kompleto na po ang Bible sa atin. Kompleto na ang God's will para sa atin. Enough, sapat ang ibinigay sa atin. Ito yung ating tabak na panlaban natin sa spiritual enemies. Ephesians 6:17. Taglay natin ang tabak ng Espiritu, which is the Word of God. Taglay natin ang pananampalataya, Jude 1:3. Taglay natin ang banal na kasulatan. Lahat natin kailangan sa buhay. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ganito po sabi, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Nasa atin ito. Kapangyarihan ng banal na Espiritu, kapangyarihan ng anointing sa atin na nanatili at nahawak natin ang Bible. Hawak natin salita ng Diyos. Sabi nga ni Jesus Christ, John 8:31, na lagi kong kinukot ito sapagkat ito'y susi para sa ating kalaguan. Ang sabi ni Jesus Christ to those Jews who believe in Him, ang sabi niya, if you remain in my word, truly you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth will set you free. Marami pong mapapahamak na mga tao ng Diyos, malalagay po sa bingit ng buhay. Sapagkat kumakapit kahit sa patalim, kahit sa malina. Why? Kulang po sa kaalaman. Kulang sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Bagamat Kristiyano, bakit po nagkukulang? Walang nagtuturo, walang nangangaral, walang Biblia, walang solusyon po. Ang sagot po riyan, basahin natin, Hosea 4:6. Bakit nagkukulang ang mga tao ng Diyos sa kalaguan o wisdom? Ang sabi, ang aking bayan ay nawawasak o nabibigo dahil sa kakulangan ng kaalaman. Anong dahilan? Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman. Ayaw natin. Mas gusto natin mag-quote ng verse doon sa Facebook. Pinapakita mong ikaw ay godly. Pero tanungin mo, may paliwanag mo ba yung text na yan? Kaya, ang sabi ng salmista, Thy word, O Lord, are hidden in my heart, that I might not sin against you. Hindi na kailangan turuan eh. The law of God nasa atin na eh. Tatanim pa natin upang tayo turuan paano lumakad. Hindi na kailangan natin ng mga theologian dyan para turuan tayo paano mamuhay bilang Kristiyano. Sapat po ang salita ng Panginoon. Kaya nga, huwag tayong magpakalasing sa sanlibutan ito. Huwag nating ilagay ang puso natin sa kagalakan ng sanlibutan ito. Kung inarawan ni Paul yan sa kanyang sulat sa Ephesians, huwag kayo magpakalasing sa alak. Sapagkat alak noong panahong yon ay totoo naman talagang sanhin ng kagalakan. Pero kahulihan nun, mga lasing na, ano nangyari? At yun ang ginamit ni Paul sa mga Kristiyano. Huwag sa mundo. Huwag nyo hanapin ang kagalakan sa mundo. Instead, sabi niya, and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. What do you mean by filled with the Spirit?
mapuno ka sa Espiritu, mapuspos ka ng Espiritu. Ibig sabihin, makita sa buhay mong namumunga ka sa Espiritu dahil ang Espiritu nagtuturo sa atin ng mga salitang dapat nating pamuhay at ating inilalampat sa ating buhay, nakikita sa buhay natin nagliliwanag kung anong resulta ng gawa ng Espiritu. Kaya yung ating nakaraan, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Yun lang ang ating kadalasan. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Pero may karugtong pa eh. Ano yung karugtong nun? Ni ang mga bagay sa sanlibutan. At yung mga bagay na yun, makikita natin saan? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Yan yung mga bagay na iniibig natin. Yung gusto natin sa ating mga mata, yung gusto ng ating laman, at gusto ng ating kayabangan. But be filled with the Spirit. So, ang Antichrist po mga kapatid, hindi na kailangan natin kilala may mga sungay sila. May mga tinidor sila ngayon. No. Ang mga Antichrist, alam natin, ito yung problema sa ating panahon ngayon. Sapagkat marami pong nagpo-profess na Christian, pero nasaan sila? Sila yung humihiwalay sa atin. Ayaw nila magpasakop sa doktrina ng mga apostol. Nagpapasakop sila sa doktrina kung saan-saan. Mga Gnostics, mga supernatural knowledge o wisdom mula sa iba't ibang matatalino o spirit world kaysa sa Bible itself. Pakinggan natin ang sinabi ni John, mga munting anak. Verse 18. Dumarating ang Antikristo. Marahil ito ay nangyari during 70 AD, pagbagsak po ng Jerusalem according to Jesus' prophecy. Or sa end time, sa ating panahon ngayon, na darating si Jesus Christ second time. Ang aral na ito ni John ay may 2,000 taon na ang nakakaraan o lumilipas. Pero ang katapatan ng Diyos, mananatili magpakailanman. Kaya magbantay tayo mga kapatid sa mga Antikristo. Huwag tayong magpadala. Tayo manalangin. Panginoon, hindi lamang ang sanlibutan huwag naming ibigin, kundi ibigin namin ang iyong mga salita. Salita ninyo, Panginoon, ay nasa aming mga puso at nililiwanag ng banal na Espiritu sa aming buhay. Kaya tama lang sinabi ng salmista na mga salita mo ay ilawan ng aking mga paa at liwanag ng aking landas. Sapagkat katotohanan ito, mga kapatid, sa mga kapatid at sa amin lahat. Panatilihin niyo kami, Ama, sa daang ito at katotohanan ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.